Mga kamakina, ginawa muna natin yung iba nating trabaho. So ayan, balik tayo. Tapos ko na yung rinse, parto na to. So dalawang beses natin siyang pinalitan ng bago. Yung isa hindi natin na rinse, pero itong isang bago pinarinse muna tayo bago natin siya gamitin. So tingnan natin. Tignan natin kung anong mangyayari, kung mag-i-stay pa rin siya sa 12.2 or magno-normal na yung conductivity niya. Ang taas ng ano. Tingnan natin, tetestin din natin to. Siyempre hindi porket umokay yung conductivity, that's it. Meron tayong test. Kailangan natin tumaas yung conductivity. Babalik ako mga kamakina kasi nagre-rinse ako ng tangke. Kapag umokay ito, mga kamakina, yung isang bagong, saan yung functional na yun? Itong functional na to, sira din. Pag umokay ito. So pwede pa itong isole, kadi-deliver lang. Kasi miss, no? Ayan, umangat na yung conductivity. Ganun din.
Hindi kaya yung apron to? Apron? Kaya kasi akong bagong apron. Tignan nyo kamakina oh. Bagong dalawang functional. Tapos yung ginamitan ko siya ng apron na galing doon sa lumang functional. Pero yung conductivity ganun pa rin, 12.4 lang oh. So gagawin natin, hiramin natin to para makita nyo lang. Bago yung functional. Ni-rinse ko pa. Hiram tayo dito ng functional. Sa Presiños binili yan mga kamakina. Brand new. Hindi kaya apron nang may problema. Ito yung bago, lalayo natin, dito natin lagay. Tapos itong hinaram natin sa ibang machine, tignan nyo. Tignan natin kung mag-conductivity 0.4 or 0.2. Dapat tumaas na yan. Kasi nung chinek natin to, kung mapapanood sa video, nagpalit lang tayo ng functional. Right away kaagad siya mga kamakina oh. Ayan, nag-high siya, tignan natin kasi mabubukas lang nito, hintayin pa natin siya mag-stable.
Nakita nyo mga kamakina, lumang functional yan ha, galing sa ibang machine. 13.3 stable. Tetesin pa natin. Ayan, tetesin natin para masigurado natin okay yung functional, kung functional talaga. So itong dalawang functional na to mga kamakina ay di ko alam, di ko masabing sira eh, kasi galing to ng Fresenius. Kadarating lang nito kahapon. So binibigyan tayo ng problemang matindi. Nag-blood leak pero madali lang i-calibrate lang natin yan. Kasi nagpalit ng board. So calibrate na lang natin yan mamaya. Kailangan natin malaman kung wala siyang flow error o TMP, mga ganun. High conductivity, low conductivity. Kanina hindi natin matest eh kasi conductivity niya kagad down. So lalagyan natin to ng problema, sasama-sama ko to. Pati yung may sira, sasama ko sa kanya. Yan, load lang kayo mga kamakina, tignan natin kung anong mangyayari sa test. Pero itong blood leak, kakalibrate lang natin yan mamaya kasi nagpalit ng functional eh. So tatambak natin ito muna ulit.
So ang mangyayari dito mga kamakina, papa-orderin na lang natin sila ulit. Babalik ko yung functional dun sa dati yung pinagkuhanan ko. .2, ganda-ganda ng conductivity. Functional board, sira. Bago yan kamakina, hindi ko lang alam kung yung FF e-prone yung may problema o yung functional. Kasi all the time na nagpapalit ako ng functional, nililipat ko talaga yung e-prone. But this time, di ko alam bakit gano'n, dalawang bago pa. So, re-report natin yan. Yan, hanggang dito na lang tayo mga kamakina. Ilalagay ko na, babalik ko to dito. So, alam pa rin natin na functional board ang kailangan nito. Okay? Please like and subscribe Kamakina Vlog. Wala tayong magawa. Sira pa rin yung binigay sa atin. Peace mga kamakina. Please like and subscribe.